bangka ng Pilipinas, binomba ng water cannon ng China sa lakas ng impact. Resupply boat ng Pilipinas, halos magkandawasan. Pasado alas 8 ng umaga, nagsimulang bombahin ng tubig ng China ang Unaiza May 4. Sobrang lapit na nila kaya halos magbanggaan na. May nambobomba ng tubig sa harap, may nambobomba rin ng tubig sa likod. Matapos ang halos kalahating oras, isa pang CCG vessel ang makikitang ng bomba ng tubig. Kaya ang Unaiza May 4, tinitira na ng tubig sa harap at likod. Sa tindi ng sabayang pag-water cannon, may pagkakataong halos di na makita ang resupply boat. Sa lakas ng buga ng tubig, nasira ang bahagi ng bubungan ng resupply boat at nahulog sa dagat ang ilang debris. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa direktang pagbomba ng tubig ng China, severely damaged o lubhang nasira ang Unaiza May 4. At ito pa ang matindi. Ginawa lang daw ito ng China dahil trespassing at nanggugulo daw ang Pilipinas. Tinawag nila itong pang-trespass o panghimasok. Tila nanggugulo raw ang Pilipinas at sadyaan nilang sinisira ang kapayapaan at stability sa South China Sea. Sabi panigan, mapapahiya lang anya ang mga naglalaro ng apoy. Makailang ulit na rin ang pambubuli at pambobomba ng water cannon ng China sa Pilipinas. Pero itong nangyari noong March 23, ito ang pinakamatindi dahil sugatan ang mga sakay nito at halos masira na ang bangka ng Pilipinas. The last 2 years, I think this is the worst because it resulted in personal injuries. Bakit sa kabila ng paulit-ulit na ginagawa ng China na panggigipit ay hindi gumaganti ang Pilipinas at patuloy na nagtitiis? Tama kaya ang ginagawa ng Pilipinas para sa conflict ay makaiwas? O baka ito pa ang magtulak para ang China ay lumakas sa panggigipit at panghaharas? Dahilan kung bakit hindi gumaganti ang Pilipinas sa paulit-ulit na pambobomba ng tubig ng China. Yan ang ating aalamin. March 5, 2024 nang puntiryahin ng water cannon ng China ang Unaiza May 4. Apat ang sugatan noong mabasag ang salamin ng bintana nito. At nitong Sabado, March 23, 2024, hinarang ng China Coast Guard ang resupply boat na Unaiza May 4. Sa sobrang bilis ng barko ng China, halos bumangga na ito sa ating bangka. Nasa mission din ang BRP Cabra ng Pilipinas, isa sa mga escort. Pero hindi ito makalusot papuntang Unaiza May 4 dahil hinarangan ng isa pang CCG vessel at dalawang Chinese maritime vessels. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang bombahin ng tubig ng China ang Unaiza May 4. Sa sobrang lapit na nila, halos magbanggaan na ito. Kasunod nito ay siyang pagdating naman ng isa pang CCG vessels ang nambobomba din sa Unaiza May 4. Kaya ang bangkang ito ay tinitira ng tubig sa harap at likod. Sa tindi ng sabayang pag-water cannon sa aerial view, may pagkakataong hindi na makita ang resupply boat. Walang kalaban-laban ang bangka ng Pilipinas. Kung bibilangin, 8 beses itong tinamaan ng malalakas na water cannon. At sa lakas ng buga ng tubig, nasira pati bubungan. Bugbog sarado ang resupply boat at sa lakas ng water cannon ng China, sira ang bintana, gilid at nagkalat sa loob ng bangka ang mga debris. Halos matuklap din ang kesame nito at nagkapunit-punit ang mga trapal. Matapos ang ilang oras na panggigipit ng China sa bangka ng Pilipinas, tuluyang nasira at nawasak ang resupply boat. Sugatan ng 3 sakay ng Unaiza May 4. Sila ay mga tauhan ng Philippine Navy. Ang isa ay napuruhan sa kaliwang mata at nagkasugat sa kamay at braso. 2 beses na niya itong naranasan mula sa pambobomba ng tubig ng China. Sa lakas daw ng buga ng tubig, kanya-kanya daw silang nagpulasan. Ang isa ay natamaan naman sa ulo at napilayan sa paa. Sa pangyayaring ito, hindi natuloy ang Unaiza May 4 sa Ayungin Shoal sa kabila ng pangharas na ginagawa ng China at paglalagay pa nila ng floating barriers sa bukana ng Ayungin Shoal.
Sinabi ng task force na tagumpay ang misyong ito ng Pilipinas at naihatid pa rin sa BRP Sierra Madre ang mga supply para sa mga Pilipinong sundalong naka-assign doon. Ayon sa PCG, ang ginawa ng China ay irresponsable at pagbaliwala sa Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea. Pero ayon sa China, ang insidente ng pambobomba ng tubig ay nagsasagawa lamang daw sila ng regulatory actions dahil hindi daw di umano tumupad sa pangako ang Pilipinas at nagpadala ng mga barko sa Ayungin Shoal. Tinawag nila itong pagtetrespass o panghihimasok. Tila nang gugulo daw ang Pilipinas at sadya daw sinisira ang kapayapaan at stability sa South China Sea. Ang Embahada ng Amerika, European Union, Japan at New Zealand nababahala daw sa nangyari at sinasabing dapat pairalin ang international law. Sa kabila ng tumitinding harassment ng China sa Philippine Coast Guard, ayon sa AFP, mananatili ang pagsunod ng mga sundalong Pilipino sa international laws. Bilang bansa, marapat daw tayong sumunod sa International Rules-Based Order. Sinabi pa ng AFP na manatiling susunod sa batas at may maximum tolerance ang mga sundalo ng Pilipinas. Sa patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea, ano ba ang dapat gawin ng Pilipinas na hindi na ito umabot sa matinding tensyon at digmaan? Magkaroon ng strong political will ang ating bansa, ipaglaban ang sariling atin dahil napatunayan naman natin na atin talaga ang West Philippine Sea sa legal na basihan. Patuloy tayong makipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Hindi basta-basta ang China. Malakas at malaking bansa ito. Alam naman ng gobyerno natin na atin ang West Philippine Sea. Pero hindi tayo makaporma kasi malaki daw ang kalaban at baka magkabakbakan. Kaya kailangan talaga natin ng suporta mula sa ibang mga bansa. Maghain ng petisyon ulit sa UNCLOS Tribunal upang lalong mapagtibay ang ating legal na basihan. Hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Katapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. At sa huli, gawan man tayo ng China ng matindi, hindi solusyon ang maghiganti dahil may Diyos tayong kakampi. Ikaw, ano sa palagay mo ang dapat gawin ng ating bansa sa isyu ng akawan sa teritoryo sa West Philippine Sea? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.